Ayan, so hello po guys, kamusta po ang lahat? So isang napaka-intense po na topic ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay mula pa din sa live ng Tekram channel, kung saan nga po ay hindi na talaga napigilan ni Inda o ng nanay nila Tekram yung kanyang galit nga po kay Dave at sa mga taong pinaburan nito. Actually, medyo natakot din po ako sa nung lumabas nga po si Inda kasi kitang-kita talaga yung kung gaano nga ba siya talaga kagalit at nakakatakot baka sakaling tumaas yung presyon at atakihin sa puso, at mabuti na lamang po hindi nangyari iyon. So panoorin po natin muna itong mga sinabi ni Inda, tapos magbigay po tayo ng ating opinion. Tanungin yung minamahal niyang apo na anak, hindi siya sa kanya magtanong na anong pag itatanong? nadinig ko kasi Na kung alam lang daw niya na 5 taon na, pati hindi niya itanong doon sa mga likod ng mga may Rex, may yung Francis. si Francis. Si Rex kasi pati hindi niya doon itanong. Grabe yung galit eh. Pambihira namang Ikaw muna kayo tubig. Mahirap ka. Issue lang yan. Malusugan yun. Respeto ko sana yung Stephen na yan. Dito kasi alam problema nung umalis yung batang yun. Wala kaming alam ka problema. Ba't hindi mo tanungin yung minamahal mong Dave? Minamahal yung Stephen? Kay Rex? At saka yung Francis? Nagkakuntsa-kuntsa ba kayo? At saka si Daisy na yan na tela putik yung lumalabas sa bibig niya. Bakit nagkasama-sama kayong ganyan? Talagang may diin yung bawat kataga na sinasabi ni Inda. Talagang bagsak, napakasakit ng bagsak. Talagang ramdam na ramdam mo yung galit ni Inda dito eh. Talagang hindi na siya nakapagpigil kasi nga nasasaktan nga po siya sa mga nangyayari, especially na parang maraming sinasabi yung kabilang kampo tungkol nga po sa mga anak ni Inda. Puso. Inom muna kayong tubig. Napatrip niyo yung utak ko Napakasama mo pala. Gaganyanin mo pa yung mga anak ko Sasabihin mong napano dito? Kahit na isang kusing, kahit na yung mga binigay nyo, alam ng Panginoon Diyos, alam kami may alahas pa kayong hinahanap. Kami nga nangangawala yung mga alahas namin dito. Kalalaki pa. Inom mo na. Pumirot yung utak ko dyan sa Steven na yan. Kala kong matino siya. Hindi namin deserve yung ganyan na pagsasalita. Kala mo walang mga buto sa buto yung pare-parehas lang tayong tao. Ano ba yung mga tinuro ng mga magulang nyo sa inyo? Dapat hindi mo tanungin yung minamahal mong Dave na yan. Talaga palang ahas pala siya. Ayan po. Actually, first time ko marinig si Inda na nagsabi siya ng ganun kay Dave. Kasi last time kasi, ang mga sinasabi lang naman niya is hindi siya ganun kabigat. Parang meron pa kasing pagmamahal sa puso ni Inda para kay Dave. Pero sa mga nangyayari kasi sa lahat ng mga kasinungalingan daw po na sinasabi ni Dave, kaya ito na po, talagang hindi na napigilan ni Inda ang kanyang galit at nasasabi na niya yung mga bagay na hindi niya sinasabi noon para sa bata or para kay Dave. Nanginginig din ako sa nung napanood ko si Inda. Natakot ako baka sakali. Wala naman kasi problema dito. Umalis siya. Di ba sabi pa niyan, lola niya pinakamaganda. Wala kami kalaman. Sabihan mo pa lola kung maganda. Kain tulog lang kayo. Kasi yung lubas talaga ugali nila. Napakatapang ng hiya mo. Sila pa yung pinagsisilbihan. Alam mo, senyorito ko na lang. Napagalit mo na ako dyan pati yung mga alagad mo. Napapagsabihan pa kami sa ugali kang basego. Talaga yung ugaling basego, hindi mo tinanggal sa katawan mo. Yung mga mo dito, pakuha mo na lahat ng mga gamit mo dito. Sa nanay mo, doon mo pakuha. Ibablog na lang, baka sabihin mo meron pang bawas. Kahit na dyan sa mga alas mo na yan, ala kaming pag-interest dyan. Kala ko pa naman, minamahal pa naman kitang bata ka. Puro pala kasi nungalingan. Sayang na lang yung mga nagmahal sa'yo. Yung kasi sinasabi nila, yun ang pinaniniwalaan ng matatanda. At tanda nyo na, ba't pinaniniwalaan nyo yung bata?
Paano nyo yan? Paano ba yung para malaman mo? Lie detector. Kahit kami lahat. Napagalit nyo na ako talaga yan. Sumusobra na kayo. Kala mo, sino ba kayo? Hindi naman kami humingi ng pagkain sa inyo. Kala mo, masyadong napakalitan tingin nyo sa amin. Pagsama-sama kayo. Pagsama-sama kayong ganyan ng ugali. Relax na. Mamatay ka man sana yung maluwag yung puso mo sa Panginoon Diyos, pero mamatay ka sa kasinungalingan. Ala kang katahimikan kahit sa ibang hindi nyo kami masisi kung ganyan ang naging reaction ko kasi. Hindi. Naintindihan naman namin, Inda, yan. Diba ako masasaktan? Mga anak ko yung mga pinagsasabihan nyo. Anak ko yan. So, yun nga po yung mga iilan sa mga nabanggit po ni Inda or nasabi ni Inda. Pero marami pa yung mga sinabi niya. So, kung gusto nyo po mapanood po ay make sure to watch it sa live po nila Tekram or sa Tekram channel. Specifically dun po sa title na parang yung My House in Lot something. Andun po yun. So yun, ramdam na ramdam ko talaga yung galit ni Inda eh. Alam mo yung every kataga na kanyang sinasabi, talagang may diin eh, talagang may bagsak, talagang napakasakit sa puso. Marinig yung mga ganoon. Si Inda kasi, every time na bina-vlog or may vlog si Tekram tapos andun si Inda is, hindi kasi siya ganun talaga magsalita. Alam mo yung malumanay, tapos napakabait. Pero lahat naman ng mga taong bababait talagang sumasabog kapag nasobrahan na, naubusan na ng pasensya. At naiintindihan po natin si Inda kasi yun nga, kung ano-ano na nga pong pinagsasabi ng mga kasinungalingan at nadidiin po ang kanyang mga anak, especially nga po si Tekram at maging si Tek Jun. Kaya naiintindihan po natin bilang nanay nga po si Inda, naiintindihan natin na kailangan niyang ilabas ang kanyang hinanaing din para maipagtanggol din ang kanyang mga anak. At least na ipalabas po niya at hindi kumbaga maiano sa dibdib hindi maipon sa dibdib kasi yun ang mas mahirap, yung maipon sa dibdib tapos hindi niya pinapalabas tapos bigla-bigla na lamang may mangyari. So at least na ipalabas niya yung kanyang nararamdaman at nagpapasalamat tayo kasi kahit papano is hindi siya naging ganun ka tension or hindi tumaas yung presyon ni Inda. At salamat na rin kasi andyan sila na umalalay kay Inda during that time. Kaya ayun, para kay tawag niyan, alam ko na masakit yung mga nabanggit na salita ni Inda para kay Dave, sa mga ninong niya, sa kung sino man ang mga taong kasama niya. Pero sana intindihin niyo po bilang isang ina, si Inda, bilang isang lola, intindihin niyo po siya kasi hindi talaga mawawala sa isang ina yung pagmamahal sa anak, especially kapag lumalabas na napapasama yung mga anak niya. So sana maintindihan po ninyo yun. Ayan po. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging pumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay natin natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. Then always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo para hindi po tayo mabasa ng ulan or mainitan ng init ng araw. And always take vitamin C para mabuso ang ating immune system at di po tayo magkakasakit basta-basta. Ayan. So thank you so much once again. God bless and bye for now po.